vibes. Mga paraan para makatipid sa pagkonsumo ng kuryente, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, posible pa rin makatipid sa paggamit ng kuryente kasabay ng pananatiling presko at komportable. Una, huwag hayaang nakasaksak ang mga kagamitan sa bahay tulad ng telebisyon kapag hindi ginagamit. Dahil ayon sa ahensya, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Pangalawa, sa mga ilaw na ginagamit, makatutulong sa pagtitipid ang paggamit ng compact fluorescent lamps o LED bulbs. Pangatlo, buksan ang mga bintana upang makapasok ang sariwang hangin at natural na liwanag. Nang sa ganon, ay makababawas rin sa paggamit ng ilaw at electric fan. At pang-apat, pagdating naman sa pagpaplansya, pinapayuhang ischedule ang mga plansyahin ng maramihan. Gayon din sa paglalaba upang makatipid naman sa tubig. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. MBC Milliones! MBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Likas sa atin ang makagawa ng pagkakamali, maliit man o malaki, dahil kakambal ito ng ating pagkatao. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na madali para sa lahat ang magpatawad, kahit na ito ay isa sa mga pangunahing turo ng simbahang Katolika. At kung minsan, may mga pagpapatawad na labag man sa kalooban ay ginagawa para palayain ang sarili. Dear Father, what is the end point of forgiveness? Can forgiveness be self-serving? Kasi may mga nagsasabi po na iba na nagpapatawad ka kasi gusto mo ng peace. Gusto mo ng quiet sa iyong sariling buhay. Gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo i-detach yung sarili mo mula sa mga sufferings or mga different types of pain sa paligid mo. Pero it serves you, not the person na nakasakit sa'yo. Selfish po ba kung iisipin ang pagpapatawad? Thoughts on this? Yung self-serving siguro is not the right word
for it. No? Pero tama yung sinabi mo, kapag ikaw ay nagpatawad, ang unang nabibiyayaan ay ang sarili natin. Sa aking panayam kay Reverend Father Oliver Yalung, isang pari mula sa University of the Assumption, iginiit nito na bagamat hindi matatawaran ng inner peace at spiritual healing na hatid ng pagpapatawad, ginagawa daw natin ito higit sa lahat para sa ikapapayapa ng mga nakasakit sa atin. Pagpapatawad, kahit may magandang epekto sa personal nating buhay, ang pagpapatawad ay para sa ating kapwa. Unang-una ay ito ay para sa ating kapwa. Lalo-lalo na yung mga nagkakasala sa atin. Pinagkakalooban din natin sila ng kapayapaan, ng pagpapagaling, ng kalayaan para sila rin ay mamuhay ng matiwasay. Paalala pa nito, ang pagpapatawad ay isang paraan para makalaya mula sa impyernong buhay na puno ng galit. Panahon man ng Kwaresma o hindi, hinihikayat ng Simbahang Katolika ang pagpapatawad bilang pagtulad sa matinding sakripisyo ni Kristo para sa sanlibutan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May trabaho paglinggo. May trabaho paglinggo. Meron sa DZRH. Pag-uusapan natin ang mga job opening, tips para mapaganda ang trabaho at mga usapin na makakapagpaganda sa trabaho ng mga Pinoy para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Kasama ang inyong ka-workmates, sina Barbie Atienza at Gladys Mabini. May trabaho. Masarap pakinggan, panoorin at i-follow on-air at online habang nagtatrabaho o siya trabaho na sa DZRH. May trabaho. May trabaho, kaagapay ninyo sa paghahanap buhay.
trabaho. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Nagbabalik po ang inyong programa tuwing linggo ng hapon. Ito bang may trabaho? Pag-usapan po natin trabaho at buhay-buhay. At lahat na may kinalaman sa mga gawain natin. Saan man po tayong hanay ng lipunan. Ako po inyong workmate, Barbie Atienza, na titimon sa programa hanggang alas 6 ng gabi. Tuloy-tuloy lang tayo. At habang busy tayo, sabi nga time flies when you're having a good time. Kapag nag-enjoy tayo at hindi tayo masyado ng problema, mabilis ang oras. Ewan ko lang pero pareho din yun kahit na ikaw abala sa mga mapaghamong panahon. Parang isang iglap lang lumipas na yung oras nang hindi mo napapansin. Syempre, abala ka. Lagi kang occupied ng mga iba't ibang bagay sa buhay. And that's good. Sabi nga, busy is good. Busy is a blessing. Kapag busy tayo, wag na tayong angal lang angal. Kailangan na magpasalamat nga tayo. Meron tayong pinagkakabisihan. Mahirap pag wala tayong pinagkakabalahan. Naghahanap tayo ng gagawin, ng trabaho. Kung minsan yan ang mga trabaho, yun ang mga problema ng mga ibang kasabayan natin yung mga retired, yung mga nagtapos ng kanilang mga tungkulin sa kanilang empleyo, sa kanilang employment sa corporate field. Kung minsan kaya alam mo isang paghahandaan din po kapag kayo malapit na magretiro, nasa paga 60 na kayo at meron na diyang voluntary retirement, tapos sa 65 mandatory retirement na yan. Ang isang paghahandaan hindi lang yung pananalapi. Importante yun meron tayong nakalaan para sa mga pangangailangan natin upon retirement. At least yung mga basic needs, basic minimum needs natin, yung gamot, yung pagkain, kung tayo nangungupahan, yung pang-upa sa bahay, kuryente. Sana meron tayong naitabi na sapat para punuan yung mga ganyang pangangailangan. Pero alam mo, maliban, syempre nandiyan pa rin yung mga, lalo na sa ating kulturang Pilipino, karamihan, hindi siguro lahat, sad to say, merong exceptions. Pero on a general scale, tayo mga Pilipino, pagkalinga tayo sa mga nakatatanda at marunong tayo tumanaw na utang na loob. Although, hindi yan obligasyon ng mga anak natin na mag-aalaga sa atin at tayo'y tawag doon, susustentuhan at gagastusan sa ating old age. Pero ang nangyayari talaga sa karamihan, practice na natin yan, nasa dugo na natin, nasa DNA na natin yung, magulang mo yan ang nag-alaga sa iyo nung maliit ka. Ngayon naman, gusto mong, hindi lang para suklian, hindi lang balikan, no? Pero parang, syempre, pagmamahal yan mahal mo yung magulang mo. Ayaw mo napapabayaan, ayaw mo naghihirap, ayaw mong hindi natutugunan yung mga pangangailangan. O nandiyan yung mga anak. Pero ganun pa man, alam nyo, napakaganda rin po ng ating estado bilang mga senior citizens. Senior hindi senior. Iba yung senior citizen. Yung kahit bata pa, makasalanan na, senior citizen yon. Tayo, mga senior citizens, maganda yung napagandaan natin. Nagtrabaho tayo, nagsubi tayo ng konti, nag-ipon tayo, nagbayad tayo ng ating social security, kung government employee tayo sa GSIS, pag private sa SSS. Para sa ganun, pagdating mo ng retirement mo talaga, wala ka ng trabahong nagsisweldo sa iyo or pinagkakakitaan, meron ka kahit pa paano pensyon, tutulong sa iyan. Tapos, siyempre, kung tutulungan tayo ng ating mga anak, ng mga apo, salamat, malaking bagay. Pero kung hindi, tatanggapin din natin yan. Pero maganda yung meron kang independence, yung financial independence, yung meron kang kasarinlan sa pangangailangan mong pinansyal. Yan ang importante doon Maganda yung feeling na gano'n. Yung in fact, ang maganda nga doon, yung medyo lolo ka na. O yung mga anak mo, hindi lang yung kaya mong sustentuhan yung sarili mong pangangailangan, siyempre yung asawa, kayong dalawa na lang, emptiness na, di ba? Meron ka pa rin, hanapan mo pa rin ng mga extra passive income. Ano ibig sabihin passive income? Yung may pinagkukuhanan ka ng kita na hindi mo na tinatrabaho araw-araw, hindi mo na lalagyan pa ng pagod. Kunyari, meron kang apartment,
meron kang bahay na paupahan, yun passive income. Although meron din trabahong involved dyan. Siyempre, maintenance, etc. Yung paniningil, trabaho din yun. Mabigat na trabaho yun eh. Pero ganun pa man, yung bahay, yung asset na pag-ipunan mo. O kung meron kang kotse na pinapaupahan, may mga jeepney ka na pinapaboundaryhan. O di, kahit na hindi ka nagtatrabaho, may pumapasok pa rin pera or may pang gastos na rin na pumapasok. Yun yung passive income. Maganda yung meron tayong ganun, no? Kahit pa paano. At yun, pagka ganun, maganda yung nandun tayo sa estadong yun na may tumulong man o hindi, kaya mo mabuhay. Kung minsan meron ka pang a little extra. Pagdating ng mga okasyon, birthday ng apo mo, maaabutan mo ng konti. Kapag Pasko, nakakapagpapila ka pa kahit etneb lang ba abot di ba? Ang sarap ng feeling. Ganun ang sabi nga, gracious aging. Yun ang maganda to look forward to. Pero alam nyo, maliban sa paghahanda ng pinansyal or paghahanda ng pananalapi na pangangailangan sa ating pagtanda, mapagandaan din natin yung lifestyle, yung ating pamamaraan ng pamumuhay. Kaya siguro, bago pa kayo dumating doon sa retirement, ilatag nyo na yung plataforma. Ano ba gagawin ko pagtanda ko? Meron akong hardin na alagaan. Ayun nga gano'n, di ba? Meron akong hobby na pagbibigyan ng pansin. Meron akong subscription ng ng cable, ng mga Netflix, yung mga ganyan, no? Ka na. Alam mo na tuwing umaga makikinig ka sa DZRH. Meron kang routine. Hindi ka bakante, hindi yung pagbulat mo ng mata sa umaga, nakahiga ka doon sa kama tapos nag-iisip ka, ano ba ang gagawin ko ngayon? Aba, mahirap yun Mahirap na trabaho yun yung medyo nakatulala. Diba? O kung active ka kunyari sa komunidad, tumulong ka sa barangay, maglingkod ka sa simbahan, lay minister ka, o kaya tagabasa ka sa simbahan. Pwede yun. Meron nga akong kilala, nag-retire byudo. Alam niya pala, nung bata pa siya, meron na siyang calling. Nakikiling siya na maging pare to enter the religious life. Pero nakapag-asawa siya, nagkaroon siya ng anak. Noong kanyang katandaan, nagkaedad na siya, pumasok ulit siya sa seminaryo. At at the age of 65, naordinahan siya, na-ordain siya, pare. So yun ang buhay na naman niya. Ibang lifestyle naman, ibang mission, ibang calling. Pwede yun. Kaya pag-aandaan din natin na meron tayong pag-aabalahan, meron tayong gagawing may saysay. Kasi alam nyo mga kapatid, kapag tayo po ay nabubuhay, ano man ang edad, bata, teenager, young adult, professional, at pati senior at retired, kailangan meron laging meaning and purpose. May kahulugan, may saysay ang ating pamumuhay. Sabi nga meron dyan term yung mga Hapon. Ang sabi ng mga Hapon, ang tawag nila dyan, ikigai. Ikigai. May meaning and purpose ang buhay natin. Kuminsan, alam naman natin, mga dinadaanan natin, mahirap, mapaghamon, pero ganun pa man, hindi natin sinusukat yung hirap at yung hamon na harapin natin. Ang sinusukat natin dyan, ano ba ang saysay at kahalagahan ng aking buhay? Yan! Magandang pambungad na paalala yan sa ating mga kababayan dahil tayo po ay nabubuhay para maglingkod, hindi para sa sarili lamang, para sa kapwa natin. Yan po ang purpose of life. Life is service. Kung ano bang ginagawa natin, work is service as well. So tayo yung mga taong naglilingkod. Magbabalik tayo, pag-usapan pa rin natin yan, magkwentuhan tayo. Tapos kung meron kayong mga komento, mga gustong idagdag sa ating talakayan, i-type nyo lang po, i-text nyo sa akin dyan sa Facebook page ng DZRH News. Live tayo dyan at yan ang tinututukan ko. Pwede rin YouTube, DZRH News. Kaya lang mahirap magtutok sa marami. Kaya ako nandito sa Facebook. Text nyo lang po kung meron kayong katanungan, meron kayong komento, meron kayong hindi siyang ayos sa sinasabi ko, wala namang problema yun. Pwede nyo naman sabihin yun. At
Promise. Yun ang unahin kong basahin. Magbabalik po tayo dito sa ating programa May Trabaho, Huwag Kayong Alis. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Itinuturing na pundasyon ng bawat kumpanya ang bawat manggagawa na nagpapatakbo dito. Kaya naman hindi maitatanggi, nakakambal ng isang maganda at dekalidad na serbisyo ang pangangalaga sa kapakanan ng mga empleyado. At sa usaping ito, malaki ang gampanin na iniatang sa Human Resources Department. You have to know what the employees need in order for them to really keep on, doing the job, love the job, and enjoy the job that they do. Ngunit aliwas sa nakagisnang paniniwala, lumabas sa organizational scan na isinagawa ng HR Department ng MBC Media Group noong 2024 sa pangunguna ni Ms. Ellen Fulido, Vice President for Human Resources and Admin Services, na hindi pera o mataas na sahod ang pangunahing dahilan kung bakit nananatili ang empleyado sa kanilang kumpanya. They tend to associate happiness at work with salaries. But let me tell you guys, salaries are supposed to be given to you. You receive your salaries every 15th or 30th because it's a reward for doing the job right. Lumalabas anya na mas matimbang para sa isang manggagawa ang makaramdam ng sense of belongingness, higit sa mataas na sahod. And what we found out, what
whatever notion about resignations being salary-based, actually, that survey belied the notion. Of the more than 50%, actually 60% yata yung respondents nun, are in the average tenure of 5 to 10 years. So, mga 5 to 10 years. And they said they remained in the organization because they feel like they are a family to this organization. Yung feeling that they are being taken care of by the company. Gate pa ni Folido, maikakabit ang positibong resulta ng internal company scan sa mga maliliit ngunit mahalagang inisyatiba ng HR department tulad na lang ng learning at recreational activities para maramdaman ng mga empleyado na pinangangalagaan sila ng kumpanya. Gayun din ang kanilang mga personal na interes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Nakabalik po tayo sa ating programang May Trabaho. Ko po yung likod Barbie Atienza at medyo namimiss natin talaga ang ating partner na si Gladys Mabini. At babati tayo, shoutout sa ating mga kaibigan na sumusubaybay sa ating programa, si Anthony Abrenica, si Joshua Buendia. Happy Sunday. Alan Visitacion, nag-attend ng wedding. Kailangan kasama ko siya rito ngayon, pero nag-attend ng wedding. Pero ganun pa man, kahit nasa wedding nakikinig sa atin. Si Joshua Buendia, bumabati ng 125th Happy 125th anniversary sa Manila Bulletin. Ay ang ating isa sa pinakamatandang media organization sa ating bansa. Manila Bulletin, happy anniversary. Si James Eribal, nakikinig din sa atin. At yung kaibigan ko, si Josie Manlapas. Babatiin ko na rin yung aking partner na kaibigan ko sa Intramuros, si Chris Villanueva. Happy birthday, pare. Isa yan sa mga nagtatag at nagtataguyod nung isa pinakabagong restaurant dyan sa Intramuros, sa likod ng Manila Cathedral, yung Knights Cafe and Resto. Masarap mapagkain dyan, tsaka entertainment. Punta kayo dyan. Happy birthday, Chris. Ikaw pala yung February, no? Kaya pala ganyan ka. Hindi, alam mo naman joke nila. Pag pinanganak doon ng February dahil kulang sa araw, kulang din. Kulang sa, hindi ko alam kung ano kulang saan. Kulang sa pagmamahal, kulang sa kita, kulang. Basta may kulang daw. Lahat naman tayo may kulang. Happy birthday at sa lahat na rin ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan sa buwan ng February 2026. At kanina pinag-usapan natin yung paghahanda, no? Pero natapos tayo yung akin nabanggit, not everything in life is service. Paglilingkod. Kaya yung makakausap natin, makakapanayan natin sa hapong ito, yun ang pag-uusapan natin, yung tungkol doon sa service, sa life of service, buhay ng paglilingkod. Isa po siyang kapatid sasabihin na rin natin, kapatid natin sa hanap buhay, dahil siya po isang professional practitioner ng communications and public relations for the longest time. Kasi nung nakilala ko siya, nandyan na siya sa larangan na yan. Hanggang sa mga araw na ito, isa pa rin siya sa mga ginagalang sa larangan ng public relations at communications. Nandyan na yata sa Zoom, pwede na natin manyayaan, makausap natin. Ating kaibigan si Tessa Mangahas. Tessa, nandiyan na ba? Yun, nakita ko na. Hey, good afternoon, Tessa. Welcome to the show. Nakamute yata yung Zoom. Yan, yung icon na may microphone. Pakipindot natin. Yes. Now I hear you. Can you hear me now? Hi, good afternoon, Tessa. I'm happy to be here. Good afternoon. Tessa, kwento mo muna sa amin yung trabaho kasi nabanggit ko. You're one of the experts in the country in the field of public relations and communications. Ano ba ginagawa nito para yung mga naghahanap pa ng karerang tatahakin nila baka ma-inspire? Ano ba gawain ng PR at communication? Well, it's about promoting, enhancing the image of the companies, the clients that we represent. Yun. And then handling crisis, if there are crises, if there are certain situations that need to be handled. Yun, basically, yun yung mga ginagawa natin. It's actually a relationship. It's a long relationship. Hindi siya talagang, I wouldn't say it's just a business transaction or a contract between companies. It's a very long relationship. Pwedeng kumpanya, pwedeng individual nung tinutulungan mong maging maganda yung kanilang image, no, yung kanilang reputasyon. Pwedeng activities, certain events, pwedeng kumpanya, pwedeng personality. Gaano katagal mo na ginagawa to, Tessa? Actually, mga... Siyempre ako, alam ko, no? Pero para sa kaalaman ng mga audience. Decades na, oo. Kasi sinasabay ko naman yun, kasi I also worked as in news media and also in television. So, alternately, I do PR also when I'm not active in the news media and in television. So, decades na. Nakapagpalaki na ako ng 2 anak. Because of this. Nasabi ng tati ko noon, wag yan ang kurso mo, gutom yan. Pero actually, where your passion is, yun yung magbubuhay sa'yo. Pero hindi, totoo natin yung sinabi ng daddy mo, yung gutom yan. Wala, di ba?
may kita ba dyan? Gutom talaga daw yun, yung mga writers talagang ganun ba? gutom. Oh. Sabi, nung panahon niya, talagang ang sabi niya, although he was a writer himself, yun parang passion din niya. He always said na, hindi, magkomersyo ka kasi yun pagsusulat, gutom yan. Well, syempre, so in my parang life, artist. I proved him wrong. Kasi parang, yes, I could balance business and the commercial side of it and still do my passion na writing. Marami kasi ako nakilala mga PR practitioner, communications expert na naging maganda buhay. So I suppose may magandang ano rin diyan. Magandang kita, maganda rin ang kitaan diyan. Di ba? Hindi na napapahuli. Taka kung yun ang calling mo talaga kung yun yung passion mo, hindi mo matatago Di ba? Parang ano, nangyayari doon. Pag yun nalaman mo yung gusto mong gawin, yung kita parang importante rin pero hindi na siyang prime consideration, no? Ang sarap lang kapag both. Masaya na guwaita tapos you're doing pa something you're passionate about. Di ba? Yun yung masaya. Si Confucius ba nagsabi nun, you find the work that you love and you find the job you love, you do not have to work a single day. Di ba? Parang hindi na trabaho no? Mahirap ba? Ikaw? Mahirap ba yung trabahong yan? Mahirap, masaya, ma-aksyon, madaming ginagawa. Mahirap physically kasi ang naging reputasyon ko ngayon, babaeng hindi natutulog babaeng walang pahinga. Pero masaya kasi, di ba, you're doing something you really like and then you meet a lot of people and then yun nga, relationship talaga. Hindi yun parang, hindi bilangan ng likes or whatever yun parang ngayon. Hindi, it's really a relationship, long-standing relationships that will tide you through that career. Relationship with whom? With the people you work with your clients. Kaya 'di ba, lalo na Pilipino, 'di ba? We have this kind of loyalty to products. Lalo na with people you work with, nagkakaroon na relationship, mahirap bumitaw minsan. Madami na kayong disagreements, so parang you're going in different directions na, pero mahirap bumitaw kasi nga may relationship. So you value that kind of relationship and then you try to work together talaga. At hindi nangyayari yan, a very good product. Hindi yan nangyayari overnight, no? Talagang pinupunanan ng atensyon, ng panahon, no? Definitely not. Kaya minsan nagugulat ako, minsan there are certain practitioners na parang through Facebook, parang gano'n lang, casual lang. Sabi ko, oh my God, parang gano'n na ba nga talaga ngayon? Yung parang Facebook pay you scam and then we'll pay you. Parang gano'n ba yun? Parang instant lang, no? It did not work that way during our time or my time. Talagang magkakaibigan kayo. Pati yung trabaho niya, kung minsan yung interpretasyon ng iba, instant lang yan parang bayad ka, tapos hindi gano'n no? Hindi. Alam mo, ako lagi ina-advise ko nga sa mga estudyante ko, sabi ko, gayon yung mga relasyon nyo kasi alam mo naman, communications, kailangan maganda rin yung relation mo sa media. So yung mga danadalaw mo ng mga periodista, mga editors, sabi ko, dumalaw kayo pagka wala kayong kailangan. Di ba? Ang laking turn off yun. Every time makikita yung mukha mo, may kailangan kang pabor. Di ba? Ayun ang building relation. Totoo yan. Ano bang... And yun nga, taon talagang binibilang nun. Ano bang kursong bagay dyan? Meron ba sa school? Ang layo kasi ng course ko. Di ba nga, masunurin akong anak, komersyo talaga. Pero ngayon kasi madami na mga specialized courses na babagay talaga depende kung anong specialization mo na PR, madami din klaseng kasi, di ba? Yun. So, pero nakakatulong kapag yung kurso aligned sa PR and communication. Well, communications, really. Mostly communications talaga. Alam mo, yun ang problema ngayon din, yun nga, sa digital media. And that's not to criticize yung digital media practitioners as a whole. Pero marami kasi, hindi naman napag-aralan yung discipline, yung ethics ng journalism. Medyo nag-online lang, biglang komentarista na, opinion maker na, di ba?
I also taught kasi in Assumption, San Lorenzo. Yan ang tinuturo ko na subject, broadcast ethics. So talagang it's very important na hindi lang siya yung parang kontrata, 'di ba? Hindi lang siya yung parang kontrata na talagang siya i-nurture mo yung relationship mo dun sa mga tao. And then word of mouth. Malalaman na lang nila, bigla ka lang kakalabitin, I heard na ganito, you work with this person and then mas masaya naman kayo, ganyan. So kumaga parang sa ganun kumakalat yung reputation mo, yung commitment mo dun sa kliyente, hindi ka ever na parang huwag ka masisira. Shortchange lang, hindi ka masisira. Saka talagang mararamdaman nila na yung Effective. term na may malasakit ka. Sabi nga nila, you're as good as your last job. Yun, di ba? Pag Saka maganda yung naging talaga, trabaho mo. ramdam nila yung malasakit. At nakikikwento. Di ba? Nakikikwento. Nakikikwento, yun nga. Oo, nakikikwento. Paano mo na-combine naman? Unahin natin yung buhay pamilya. Ikaw na nagbanggit, may 2 kang anak na pinalaki. Alam ko yung trabaho mong yan. Gagaya din sa atin sa broadcasting. 24/7 yan, on call ka lagi, di ba? Paano mo na i-marry yun? Paano mo na ikasal yung 2 yun? I was blessed, super blessed ako that my parents stayed with me. Kasi kumbaga parang nakapagtrabaho ko in peace, may peace of mind ako. Alam ko hindi binubugbog yung mga anak ko ng mga safe ng mga nag-aalaga sa kanila, kasi although my parents hindi sila yung tipong nagpapalit ng lampin o nagkakarga ng bata, hindi sila ganon. Sila yung nag-oversee. So kumbaga alam mo importante yun na maliliit yung mga bata, tapos alam mo na kahit hindi yung parents ko yung hands-on na magpapalit ng lampin at magpapakain whatever, alam mo na hindi inaapi. Alam mo yon. So, yun ang malaki con plus factor na kahit ang work ko very very demanding, may PR ka na, may production ka pa, may events ka pa. So kumbaga, ang oras mo, alis ka na 4:00 ng umaga, babalik ka, halos hating gabi na din, ganyan. Alam mo, within the day, i-alert ka kung may nangyayaring mali, masama, at alam mo na hindi naaapi yung mga anak mo. Kasi ang hirap ngayon, di ba? Kahit naman noon mahirap kapag pag iniiwan mo yung mga bata. Kahit kuminsan, so yun yung aking big blessing na malaki tiwala mo doon sa mga kasambahay. Kasambahay na matagal na nga sila, pero yun pala. Pag weekend dapat mag-grocery at supermarket. Yun yung talagang masaya sila sa ganon. Yun lang yung trade-off noon. Meron ka rin quality time sa kanila. Kahit na busy ka sa trabaho, meron ka nakalaan na oras para sa kanila. Oo, talagang gano'n. Tapos syempre, very close yung mga kids ko sa grandparents sila until they died. Hindi, yun nga, Kanina, bago tayo mag-umpisa ng ating panayam, before the break, yun ang pinag-usapan natin, yung anong pwedeng gawin mo pag-retire mo, yung mga lolo-lola. Yan, isang bagay. Hindi bagay, Apostolate. Apostolate. Yun ang iyong ministry. Apostolate. Yun ang pag-alaga. Hindi biro yun, Hindi biro yun. Gaya sabi ni Tessa, kayo mga lolo dyan, hindi naman talaga kailangan kayo yung nakatutok. Pero yun lang, the fact na nandiyan kayo, malaking bagay na sa mga magulang yun. Kayo naman, nagkakaroon kayo ng sense of meaning and purpose doon sa ginagawa nyo. Kahit sa inyong katandaan, sa may edad na kayo. Okay? Ngayon, yun ang isang mix ng iyong buhay. Yung iyong pagiging professional, PR, communications expert, at pagiging nanay. Pero meron ka pang ibang involvement maliban sa iyong corporate job at sa iyong motherhood. Alam ko meron ka pang ibang involvement sa simbahan naman. Ano ba yun? Kwento mo nga sa amin yun, Tessa. Okay, sige. Kasi yung motherhood at yung trabaho at a certain point in your life, nung maliliit pa yung mga kids, parang there are the challenging times, 'di ba? Parang tuliro-tiluri ka. By accident lang ako na involved sa simbahan dahil
may isang panahon na tuliro-tuliro ako, naglalakad lang ako sa, hindi naman ako umabot sa Pangasinan. Naglalakad lang ako sa kalye. Dahil sa trabaho? Malapit sa may simbahan. Hindi, kaya nga, yun, nagliliwaliw ka gano'n. Part of the city, may simbahan, lumiko lang yung pa ako, nagkataon 6:00 ng gabi, ganyan. Tapos yun, it was not even my kind, the church that I would frequent, parang ganon. Tapos yun, nag-umpisa misa, wala ako naintindihan sa misa, promise. Ang naintindihan ko lang, tumayo ako, umupo ako, gumanyan. Naintindihan ko lang yung announcement. Yung announcement na they need lectors. Tapos Monday daw, mag-apply. Yun lang talaga sa buong misa. Yun lang talaga nadinig ko. Promise. Tapos and then I went. And then sabi, sobrang hectic nung kanilang schedule. Dapat daw every Monday mag-a-appear ka doon, parang 4 months. Sabi ko, good luck naman to me. And paano naman yung trabaho ko? Laging hindi naman nag-e-end na enough. Well, actually, for the next 8 months, I was able to make Monday evenings. Kaya sabi ko, paano nangyari yun? Nag-clear up yung schedule ko for Monday evenings to attend the training and the formation of that particular ministry. And then yun, tapos after those 8 months, na-install ako, and then I got involved na in different aspects of church service. And that was 36 years ago. 36, pero 36 years na. Curious ako doon. Kanina sabi mo, parang naglalakad ka lang, walang direksyon, tuliro. Bakit? May problema ka ba sa trabaho? Oo, kasi syempre, nag-work ka, tapos syempre, may mga, alam mo yun, in the lingo of our industry, may mga racket na medyo late magbayad. Parang gano'n. So, syempre, you're raising 2 kids. O, paano na yan? Ganyan. So, madaming mga ganong concerns. And then, parang sabi ko, I don't know what to do anymore. Maglalakad na lang muna ako. Para sinundo ka. Started it. Oo. Naglakad lang ako. Para sinundo ka, no, Tessa? Parang talagang dinala ka sa ganong direksyon. Pag-usapan pa natin yan, ha? Sobrang tuliro. Alam. Lutang ka nun. Lutang talaga is the word. Sige. Oy, usisahin pa natin yan. Maganda yung kwentong yan dahil I'm sure madami nakaka-relate dyan. Yung mga tipo kumisan, hindi lang natin masyado pinapansin. Pero kung gaya nun, tinawagan ka sa pamamagitan ng announcement sa mass. Hindi mo pinapansin yung mass, biglang yung announcement nandyan. Kailangan talaga maging sensitive din tayo dyan, yung mga panawagan ng Panginoon, ng mga plano para sa atin. Huwag kayong alis, magbabalik tayo dyan. Kakusapin din natin si Tessa Mangas at may maganda siyang balita na ibabahagi sa atin. Tuloy tayo dito sa ating programang May Trabaho. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Sa pagbabalik natin ang programang May Trabaho dito po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating pong binabati ang ating mga kaibigan, mga kapatid, si Jericho Ferrer, good afternoon. Francisco Antonio Ramirez, ito tiga Talavera, yun tama. Tristan Wayat Gulay, si Toto Rebuca. Yan, mga nakikinig sa atin. Magandang hapon po sa inyo lahat at salamat sinasamahan nyo kami dito. At wala ang aking partner, pero ganun pa man, ituloy-tuloy yung ating paghatid ng ating mga kaalaman, mga impormasyon na binabahagi natin. Sana mapulutan ninyo kahit pa paano ng impormasyon, ng inspirasyon. At syempre kasama natin sa ating programa ngayong hapon ito, ang ating kaibigan mula sa hanay ng Public Relations at Communications,
hindi ko alam kung tamang gamitin yung term, veterano, seasoned expert sa PR and communications. Kaibigan ko si Tessa Mangas. Tessa, kamusta ka na? No. Yeah. Okay lang yung veterano. Okay lang yun. Pero mas politically correct ata yung season. Ayun. Oy, tama, dahil madami ka ng dinaanang mga pagsubok at mga digmaan sa larangan ng public relations. Alam ko yan. Binibilang ko nga ako ilang pope na yun nasa buhay ko eh. Parang 4 na ba? 5, ewan. Sa bagay, itong last 2 decades, naparami yung ating mga pagsasalin ng mga Santo Papa. No? Okay, speaking of Santo Papa at connected din sa ating simbahan Katolika, sabi nga natin, ikaw nahanap mo yung balance doon sa pagiging ina at sa isang professional at yung sa pagiging professional, isang ina at isang lingkod sa simbahan. Paano mo managawa to, Tessa? Nakwento mo kanina, paano ka natawag? No, simple-simple. Basta hinatid sa yung announcement at kumagat ka naman, na-inspire ka naman na tumugon sa panawagan. So, pero paano mo nababalanse yan? Alam mo, yun nga, yun unang-una na, yung nag-apply ako dun sa pagiging lector, I really did not expect na matatapos ko yon. Kasi biro mo 8 buwan. Yung seminar pa lang? Oo, 8 buwan. Nag-apply ako sa trabaho, 6 months, regular na ako eh. Ito 8 buwan, hindi pa ako na-install. Ano ba yan? Tapos may mga revalida pa. Mas mahigpit Mas mahigpit. Oo, mahigpit. Grabe, intindi ng training noong time na yon. Pero alam mo yon, yun ewan ko ba kung cliche or whatever. Basta na-realize ko na kapag wala ka na pala, isa lang talaga ang kakapitan mo. And then, kumbaga parang eventually you will learn na tama yung kanta na favorite kanta ng mami ko to dun sa apo niya na si EJ. Seek ye first the kingdom of God and everything is added unto you. Ang nangyayari, ang feeling ko tuloy, ang Diyos ang nag-aayos ng schedule ko. Parang, biglang nagkaroon ng pwede akong gumawa ng ganito for the church. Tapos yun nga, late sleeper naman talaga ako and I write stuff for the church, parang ganon. So, kumbaga, everything sort of fell into place. Wala akong hindi ko napabayaan yung pamilya ko, hindi ko napabayaan kung ano yung passion ko sa pagsusulat. Hindi ko din napabayaan lalo na yung fervor na maglingkod sa simbahan. Parang it all kind of fell into place. You just have to prioritize. Sino ba ang dapat priority? Di ba si God naman? Tsaka yung skill set mo, parang nagamit mo rin doon sa simbahan. Exactly. Hindi lang yung pagbabasa, di ba? Sabi mo, pati pagsusulat. Oo. Actually, yun nga, sabi ko nga, minsan, actually hindi lang minsan, talagang totoo, mas masarap magsulat yun walang bayad. Pero wag natin iskwento sa mga kliyente. Alam mo yun? Baka balikan nyo si Tessa, sabi mo mas masarap kasi, di ba, syempre wala namang bayad yun sa simbahan, di ba? Pero ang sarap-sarap ng feeling kapag na-appreciate at parang mas masarap ang feeling kapag alam mo may naging impact. Ano yan no? That's purely volunteer work. Di ba? Voluntary work yan, walang sweldo nga. At saka kusa. Volunteer naman yan from day one. Tapos yun, parang, di ba, parang nagiging exponential yung effect niya na hindi mo alam, meron ka palang na-touch na ganito dahil sa sinusulat mo, dahil sa pagbabasa mo. Meron kasi talaga nangyari sa akin dun sa isang parokya. Na because it's a place na madaming transient, 7 a.m. yung schedule ko. Pagkatapos nun, may lumapit sa akin na, ewan ko kung binobola lang niya ako aga-aga sa umaga, di ba? Parang sabi niya talaga, when you were reading, I could not see your face. It was not daw my face. Pero sobra daw siya na-touch. Wow. So, syempre, kapag ikaw yung parang natuwa ka naman, di ba? Kahit pa paano, sulit naman yung pinagpupuyat. Syempre, puyat ka nun. Puyat ka na, tapos maaga pa yung service mo, mamamalansya ka pa na uniforme mo, tatakbo ka pa sa simbahan. It's not easy. It's not easy to be a church worker, volunteer. I know. But there really a certain
happiness na hindi mo mahanap sa ibang lugar. Hindi, Kahit na sa kabila niyan, sa simbahan mismo nandoon pa rin mga element na nakakaano, yung mga may masungit, may mayabang. madaming marites, grabe, Marites. Dami talaga. Talaga. Doon sa work ko, ay my goodness, minsan uniforme lang pinag-aawayan, ilang meeting, Okay. ano ba? Tessa, bago tayo maubusan ng oras, meron tayo, itong mga experience mo, itong mga inspirasyon mo, nailagay mo sa isang libro. Tell us about this. Yes, I wrote a book. Actually, just started it last June, and then I wanted it to make it like a legacy work, parang a milestone work, kasi I turned 65 last year. And then sabi ko, what can I write about? Travel, or sabi ko, why not about my service? So ito yon. And it's from the prayer for generosity, say Saint Ignatius. It's one line, to serve you as I should. Kaya pati yung chapters, yun din yung mga lines. And then it's about things that I feel that people can resonate with, yun mga experiences, especially ng church workers. And the reason is, I feel that everyone should serve the church. Kasi Jesus served, di ba? Kumaga parang we cannot say na hindi pwede. There is always a way. Ang daming ways to serve. There's always time. Okay. There's always time. Yun nilalaman nito, Tessa, is this first-hand account o ito'y pagtitipon ng mga karanasan ng ikaw at saka ng iba pang mga church workers? Yes, halo-halo. Halo-halo. A lot of it, siguro, syempre, ako yung naging witness, pero hindi ko lang experiences ito. Experiences din ito ng mga kasama ko sa simbahan na naglilingkod. Yun. In fact, the people kasi I've served about 5 parishes, nakikita nila yung sarili nila, pero hindi ko binabanggit yung pangalan. Pero dahil dun sa insidente, sa stories in the book, they know that sila yon. Okay. Makikilala mo naman talaga yung sarili mo Lalo na pag stories ng pandemic, alam mo talaga kung ano mga nangyari. Alright. So yon, I want to show na parang you don't have to be like a big shot in the church, in hierarchy. Yung pinakamababa hanggang sa pare, kahit mga experiences ng pare nandun. Okay. Nice and not so nice. Alright. Nandun sila, and then kumaga parang despite all of these things, kailangan ka maglingkod. Okay. At dapat ka maglingkod. At masarap maglingkod. At masaya maglingkod. Ang pamagat ng libro ay To Serve You As I Should ni Tessa Mangas. Tessa, ilulaunch ito, ilulunsad ito, at magkakaroon din ng book signing. Kailan to? Anyayahan natin sila. Yes, in preparation for Lent, kasi we'd like to launch this book on Ash Wednesday, February 18, at the Chapel of the Archangels in Opus Mall at 2 p.m. 2 p.m. to 3 p.m. Tapos magsimbahan na din kayo dahil ilan na misa doon that day, I think 4. Magpaabo na din kayo. Kasi alam mo naman sa simbahan, di ba, sa Catholic Church, yun Holy Week at saka itong Ash Wednesday, yan talaga madaming pumupuntang tao. Talagang, I don't know, it's the surge na parang I have to repent, I have to the thing for conversion, di ba? I have to ask for forgiveness. Okay. Parang dyan nag-surge yun natin yung feelings natin for that. Tessa, kailan ulit to? Ang petsa at saka lugar? Ash Wednesday, February 18. February 18. Chapel of the Archangels in Opus Mall. That's in Barangay Ugong Norte, Quezon City, at 2 p.m. Alright. Please come. Yun, tapos kumuha na rin kayo ng kopya ng inyong libro. Maraming salamat, Tessa Mangas. Isang lingkod sa larangan ng PR at communications, isang lingkod ng simbahang Katolika na ngayon na may maglulunsad ng kanyang libro, To Serve You As I Should, para maging inspirasyon din siguro, parang maging gabay din sa ibang mga lingkod ng ating Panginoon, lalo na yung mga nag-search pa, yung mga nagsusuri pa nung tama nilang layunin, no? Sa ating mga kamanggagawa, ayan, hindi naman, siguro tama lang ginagawa natin ang mabuti ng ating trabaho, naglilingkod tayo sa iba't ibang larangan, pero ganun pa man, wag natin kakalimutan, ang pinakamahalagang trabaho talaga sa ating buhay ay maglingkod sa Panginoon.
sa pamamagitan ng ating mga kapwa. No? So don't forget that. Ang sabi nga ni Tessa kanina, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added to you. So, ibig sabihin, sa pupunyagi natin, huwag natin kakalimutan na unahin natin ang Panginoon. At kapag tayo nakapaglingkod, nagbigay ng kalwalatian sa Panginoon, lahat ito ay mauuwi sa tagumpay at sa ayon sa kagustuhan ng Diyos. Maraming salamat sa mga yes, ma'am. Singit ko lang. Sige, go. May habol ko lang. Ora et labora, remember? Prayer and work. Work and prayer. Oy, babatiin ko yung mga skolastikan, sa mga kulasa. Kagabi nandoon ako sa concert ni Mrs. Emmy Punsalan Kayabyab ng High School 79. Nagkaroon siya ng concert. Thankfully Yours, Mrs. C. Yun yung may bahay ni Maestro, National Artist Ryan Kayabyab. Napakaganda ng show. Pwede bang bumati ang isang lola? Go ahead, please. To all my family, to my sisters, my brother, and my kids, EJ and Camille, and my apos, all 4 of them. There you go. Gab, Mig, Rafa, and Brayden. Yan, si Lola. All right. Siyempre, dapat isingit yun, no? Sige. Again, maraming salamat at happy birthday ulit kay Chris Villanueva. Pinaulit pa no? Manggagawang Pilipino, nasa husay at galing mo ang tunay ng tagumpay ng sambayan ng Pilipinas. Pagibayuhin mo, magpahusay ka. At huwag mo kakalimutan manalangin. Yan ang pinaka-importante. Ako po ang inyong co-worker, Barbie Atienza, sa ngalan ng aking partner, Gladys Mabini. Hanggang sa muling pagkikita at pagsasama. Ingat po kayo. God bless you. Saludo po kami sa iyo.